So ito na mga ka-DIY, at maganda talaga ang result na pagka in-upgrade na natin yung ating inverter sa ating cooling system. Ayan. So matapos natin mga ka-DIY na i-repair ang ating inverter na Sundome, ang gagawin natin dito is i-upgrade natin yung kanyang cooling system. Bale, ang panel kasi ng Sundome is nag-iisa lang nandito sa baba. Ayan, bale buksan muna natin. Bale, binuksan ko na siya. Ayan, nakita naman niyo sa last video natin na ni-repair natin siya. Ang gagawin natin is upgrade na natin to. Ang gagawin na natin is dagdagan natin ng pan at saka itong kanyang mga MOSFET. Yan. Bali, pinalitan natin to last time ng MOSFET na bago. Ayan, so hindi pa nga na dito pa nga ibang MOSFET natin. Ayan. Yan. So yan, pinalit natin yung mga nasira, di ba? Yung nakaraan yung mga pumutok. Bali, gagawin natin is pinturahan natin siya ng clear yung ating MOSFET para hindi langgamin. Kasi yung langgam naninira talaga ng mga pyesa or mga butiki. So, sprayan natin to ng clear. Tapos, dagdagan natin na kanyang cooling system. Lalagay tayo dito ng fan sa gilid at doon sa gilid. At saka dito, lagyan natin ng MOSFET. Sa bawat MOSFET, lagyan natin ng busbar. Yan, bali may ginawa na ako dito. Ito siya. Ayan. Ayan, bali ito ay copper tube ng ating mga refrigerator, yung copper tube. So, ang ginawa ko sa copper tube, bali, ayan, minartilyo natin para mag-flat. Ayan, para mag-flat siya, tapos binutasan natin isa-isa. Ganito. Ayan, may mga butas yan ng mga dulo. Ayan, tapos tinupi natin gamit yung plier. Yan, ilalagay natin dyan, dito sa MOSFET natin, dito, sa ulo ng mga MOSFET. Mamaya, babaklasin muna natin. Kalasin muna natin yan, tapos ilalagay natin itong ating busbar. Tapos, pinturahan na lang natin ng clear para hindi lang gamin. At yung mga binago natin dito sa itaas, yan, hindi pa na pinturahan yan ng clear para mapatungan na rin at anti-corrosion, kalawang. Okay, so tara, baklasin muna natin yan at saka pinturahan natin. Yan, bali baklasin na natin yung pinaka-display. Yan, tabilan muna natin to. Tapos yung mga wiring, tanggalin natin. Yan. Yan, tanggalin natin to, mga screw. Tanggalin natin lahat yan para papinturahan na natin ng clear para tumagal naman yung ating mga MOSFET. Kailangan natin i-upgrade to para tumagal ang buhay ng ating inverter. Ayan. Bali, isa lang kasi ang pan ito kaya wala siyang alalay. So, i-modify ko pa yung supply nito. Maglalagay ako ng panibagong supply para sa ating pan. Tapos, ita-drive na lang natin ng relay. Gagamit na lang tayo ng relay mamaya. Titingnan natin mamaya kapag matapos na natin to, pwede na natin apply yung ating relay. Medyo may kagabigatan din kasi itong ating Sundome. Yan, bigat. Tanggalin na lang natin to. Pang naiwan. Yan.
Ayan, kung sino nakapanood noong unang video natin kung paano natin ito ni-repair, gawin nyo lang, pagkatapos nyo siyang i-repair, initan nyo muna ng ano to, yung pang-init natin, ganon, yung pang-init, ganon. Yun, yung ating pang-rebol. Initan nyo muna to para masense niya na gumagana yung pan, para active pa rin yung ating pan, baka nag-loss connection. So mag-i-error yung ating samdon yan. So i-test nyo muna ito, yung ating pinaka-sensor sa ating sa temperature sensor natin para gumana yung pan. So i-test nyo yan, baka maluwag to. Pagkakalagay nyo dito, maluwag. Yan. Okay, so dito na lang sila kukuha ng supply niyan. Sasabay ko dito sa ating sa ating pan. Tingnan natin mamaya kung anong maging setup natin. Yan, bali pinturahan muna natin to ng clear. Tapos lagyan natin ng yun, yung heatsink natin na bagong gawa or modify natin. Dagdagan natin ng heatsink kasi nag-iisa lang kanyang center pan. Yan, bali ito nga pala yung itsura ng kanyang pan. Sakaling magkakaroon na kayo ng trouble sa mga sandom, ayan, ito yung specs ng ating pan. Yan yung model ng pan na ginamit sa kanya. So bago pa masira yung ating samdon, mag-order na kayo nitong ng ating pan bago pa siya masira. Orderin nyo yan kasi nasisira din yan. One solar din natin gumagamit nito ng ganitong pan. Parehas lang sila. Tapos ito naman, yung MOSFET natin, ilagay ko na lang dyan sa kung sinong nabilhan ko ng MOSFET, kasi in-order ko to hindi sa online kundi sa kapwa technician din natin. Binilan ko ito. Bali 40 pieces na sa 2,500. Na 2,500 at yung bili ko nito. Yan 2,600 something, 600 kasi nakuha ko siya ng wholesale. Tag 68 yung isa, nakuha ko siya ng wholesale. So medyo nakamura ako kasi bago pa siya masira yung ating samdon. So ayan, nag-order na kagad ako ng mga set. Pag masira yung output nito, meron na kagad ako nakaabang. Bali dalawang set kasi yan, nakabit ko ng isa. So for 1,300 yung isang set ng ganito. So isang set nito para dito, nalagay na natin. Yan, 1,300 pesos. Ito yung 1,300 pesos natin pagka nasira uli. So ito naman uli yung gagamitin natin dito. Yan, mayroon na kagad tayong abang dito at mayroon na tayong abang para sa ating pan. So yun lang. Okay, tara, i-upgrade na natin. So ayan mga ka-DIY, bali ito na yung side ng ating samdon sa gilid, yan o. Yan, meron siyang marking dito, butasan natin yan. Pa yan ang nakaharap na pan. Gaya ito na pan, ito nalagyan na natin yung isa. May pan na yan na 12 volts. Tutok natin dito. Tapos sa kabila naman ng ating MOSFET, yung pares ng MOSFET sa kabila, yan o. Tapat naman natin dito yung pan. Bali dalawa sila, merong pan kabilaan. Yan. Ang setup natin dito kapag gumagana yung pan natin dito sa gilid. Yan, kapag maliit lang load, ito lang muna yung dalawa sa gilid. Pagkaganahin natin sa gilid at saka gilid. Tapos kapag nakaramdam ng sobrang init na, mamamatay yung sa gilid, ang aandar yung sa main. Ito, yung main natin. Ayan. So tara, tabasin muna natin to, grinderin natin to. Makikita nyo rin yan kapag na-setup na natin. Yan, putasan natin dito. May marking na yan.
So bale ito na yung pinaka-exhaust pa natin, tapos ko na siyang gawin kanina. Isa ito. Yan, bale binatasan lang natin yan. Yan. 12 volts. Yan. Bale hindi siya exhaust, sa intake siya. Itong intake to intake. Puro intake, pahigop siya, pahigop. Pagdating naman dito sa ating mga MOSFET, pabuga naman siya. So hindi siya pahigop kundi pabuga yung hangin natin. Yan, so nalagay ko na yung isa dito sa kabila, yan oh. Yung pinaka heatsink natin ito. Mamaya papakita ko na lang. Ito naman ilagay natin yung isa. Lang pesto lang natin yung ating pinaka camera. Yan. Yon. So tanggalin ulit natin to. Yan. Tapos lagay natin to dito. Yan. Para tumibay yung ating heatsink. Dito yung mapunta yung init ng MOSFET natin, dito mapupunta. So kapag gumapang yan dito sa pinaka ano natin, heatsink. Yan. Pag gumapang yan dyan, so dyan mapupunta yung init ng ating MOSFET. So mababawasan yung init dahil mapupunta dito, at saka bubombahin naman ang ating pan. Paano yung bahalang magbomba dyan. Ayan. So tatapusin ko na lang ito mga ka-DIY, tapos papakita ko lang sa inyo yung outcome niya, yung pinaka ano natin, pinaka itsura na talaga ng heatsink na to. So yan, i-flat nyo lang yung copper tube na ginagamit natin sa mga refrigerator, na mga copper tube. 1/4 ito, 1/4 na copper tube na flat natin, flat, tapos inaisa-isa natin ginawa. Okay, papakita ko na lang mamaya. Yan, medyo sunog siya kasi nga sinunog ko siya ng ano, ng apoy para lumambot, para mabilis lumakad yung ano, yung pinakainit. Okay? So ayan mga ka-DIY, bale tapos na natin siyang i-repaint kagabi. Kagabi ko pa ito na-repaint. So tinabunan ko lang yung mga terminal niya, ito yung mga terminal. Tinakpan ko yung mga terminal niya, yan, para hindi ma-sprayan yung ating terminal ito. Tapos itong banda itaas na lagayan ng ating mga flex, yan. So tinakpan ko yan para hindi mapinturaan, kasi baka hindi magkontak kapag napinturahan natin to. So yan, bali yung ating heatsink, yan o, makintab na. So maganda sana dito mga ka-DIY is yung aluminum. So wala akong makita ng aluminum, so okay na to. At least meron tayong pang cooling system, pang dagdag lang sa cooling natin. Yan. Itong dalawa, yung tatlo hindi ko pa nalagyan, pero okay na yan, pwede naman yan kasi may pan naman tayong alalay, at saka yan. So aluminum, mas maganda ang aluminum dito kumpara dito sa ating mga tanso. Yan. Kabit na natin to. Yan o. Goods. Bali tatlong patong na yan. Bali tatlong patong na yung pintura na ilagay natin. Yan o, kumikintab o. Kumikinang pati yung mga itaas, pati itong itaas, piniturahan na lang natin. Yan. So meron pa tayong hindi nagagawa, dalawang inverter pa. Ito, puro 1 kilowatt. Yan o, para tingnan rin yung mga pisa nito. Gagawin na natin yan. Snot at saka snuddy, para tingnan yung pisa nyan. Medyo matagal lang yung pinagkukunan ko. Pwesto natin dito. Yan. Okay, so set up ko lang muna. Yan, set up muna natin. So ayan mga ka-DIY, bali tapos na nating i-set up yung ating upgrade sa ating para sa cooling system ng ating Samdon. Bali ito yung set up natin, ito yung pan na kabila, yung kaliwa at saka sa kanan natin na pan, ito yon. Yan. Tapos dito ito yung supply natin sa positive at saka negative. Yung ginamit ko muna mababang supply lang ito. Bali ginamit ko dito is back converter na ayan, bali supply ko dito is 26 volts lang muna.
yung pinasok natin na supply dito para mapagana na natin ito. So ang setup natin, ito yung power supply. Yung power supply naman natin na para sa pan. So nilagyan ko ng sariling power supply ang ating pan, ito. So dito kumuha ng supply mismo sa AC niya, sa output ng AC. Ito, bali dito ako kumuha ng AC, pupunta dito sa ating charger, pinaka-charger natin o power supply ng ating pan. So at gumamit ako ng relay. Yan. Dito ko siya kinuha. Bali mayroong bakante dito na isa, yan oh. Ito bakante to. Bakante yan sa board. So nilagyan natin ng sakto dito yung mga terminal ng ating mga speaker, Bluetooth speaker. So dito nilagyan natin ng supply ito sa ating relay para pag magkaroon ng power yan na 12 volts. Yan, pag nagkakaroon kasi ng power yan ng 12 volts kung nasubrahan sa init itong ating ito. Yan, pinaka-sensor natin sa init. Pagka uminit ito na gusto yung inverter natin, ito yung magbibigay ng sense at nagpapa-trigger on sa ating main na pan dito. Ito yung pinapa-trigger niyan, pinapa-on kapag sobrang init. Ito yung sensor niya. Yan. Bali, gumamit ako ng relay. Dito yung supply. Gumamit ako ng relay dito. Pinasok ko yung relay dito. At yan, parang ang setup niya is backlight driver type lang. Parang nagkaroon lang tayo ng backlight driver sa ating mga LED TV na re-repair. Yan. Pagka normal ang ginagamit natin, kapag hindi pa siya mainit, gagana itong dalawang pan. Then, mamamatay lang itong dalawang pan na to kapag uminit ng gusto ito. Ang gagana lang na pan itong gitna. Bali mawawala ito. Kapag hindi na gaanong mainit, siyempre masisense ng ating pinaka-sensor na hindi na siya mainit. So mag-o-on na yung ating dalawang pan sa gilid. Yan. Maintain itong dalawa. Magpapower up lang naman itong dalawang pan natin kapag sobrang init lang at agagana na yung ating main pan. So subukan natin. Yun lang ang binago natin sa ating cooling system ng ating Samdon. Power on natin to. Yan, power on. Then power on natin yung ating inverter. Okay. Yun. Bali, meron tayong 230 volts na lumabas sa ating output dito. Yan. Bali, nagbigay na siya ng 230 volts dito. Yan, kung mapansin nyo, umilaw na yung supply natin. Yan yung supply. Ito. Dito ako kumuha ng supply. Yan, nagkaroon na power. At gumana yung ating pan sa gilid, dalawa. Yan, gumagana yan. Yan. Yan, gumagana yan ngayon. Mamamatay lang yan kapag dito natin pinasukan ng init. Gamit tayo ng pang-init para mamatay yung dalawa at saka gumana itong main pan. Yung main pan natin hindi pa gumagana yan, no? Subukan natin gumamit ng heater ito. Yan, heater. Hot air. Tapos initan natin yung pinaka-sensor. Yan, initan natin. Yan, bugaan lang natin ng init para ma-detect ng ating sensor. Yan. Tingnan natin kung papatay ang pan. Buka lang muna natin. Medyo matagal to. Yan, namatay na yung pan natin. Yan, napansin nyo, hindi na siya umugong yung pan natin ng dalawa. At yung umandar yung sa gitna, yan o. Yan, tanggalin natin to. Yan, gumana na yung pinaka main pan natin. Yung dalawa sa gilid, namatay yan o. Nag-power off yung dalawa. Yung dalawa nag-off, nag-on yung gitna. Yan, pag yung namatay naman to, kasi hindi na tayo nakadetect ng init doon. Hindi siya nakadetect ng init, namatay siya. Then, mag-on naman itong dalawa para sa maintaining natin sa pan. Yan. Yan ang pinaka-upgrade natin ito. Or pwede din kayo gumamit itong mga ka-DIY. Maglagay din kayo ng isang sensor dito, pwede rin. Isang sensor para lang sa pan. Kaso nga yung ginawa ko is parang salhitan lang sila. Pag mainit, yung main pan, pagka standby lang muna na ginagamit, ito yung dalawa. So yun lang pinaka-upgrade natin dito at yung pinaka-ano natin ito, yung pinaka-cooling system. Yan. Yan. May bisita tayo. So hanggang dito. So ayan mga ka-DIY, bali nalimutan natin kanina na lagyan ng diagram na. So gabi na.
So ito lagyan na natin ng diagram yung para maintindihan nyo talagang na mabuti. So ito yung ating pan, yung dalawang pan sa left and right na ginamit natin doon is 12 volts to. 12 volts, dalawang 12 volts na pan. Nakaparallel, ibig sabihin nakaparallel connection yung pan natin. Dalawang positive ng pan at dalawang negative ng pan. So ito na yung output niya, ng negative ito. Yan, negative yan ng pan. Yan, negative, isang linya ng negative to. At ito naman yung isang positive. Ito positive ng pan at saka positive ng isa. So pinagsama lang natin, ito na yung positive niyan. Yan, bali positive at saka negative line. Ito positive, negative line ng ating pan. Yan. Tapos ito naman yung ating inverter. Yan, 12 volts inverter output. Ito yung extra natin na 12 volts, yung positive at saka negative doon na nilagyan natin ng socket. Ito na yon. Yung positive at saka negative, ito yon. Yung extra natin galing sa inverter, pinaka-inverter natin. Kasi 12 volts ang output noon. Yung pinagkunan pala natin ng supply, ito yon, yung 12 volts out. Okay, so para maintindihan nyo talaga, ito yung 5-pin natin relay. 5-pin na relay na 12 volts ang ginamit ko doon. So marami yan sa online, yung 5 pins na relay 12 volts. So marami kulay blue ito or mayroong kulay itim. Yan, ito yung pag nakatihaya siya, ito yung pin niya 1, 2, 3, 4, 5. So 5-pin relay 12 volts. So 12 volts ang klase ng relay na ito. Meron kasi nitong 5 volts, merong 12 volts, merong 24 volts. So ang bilhin nyo is yung 5-pin na relay na 12 volts. Okay, so tapos na tayo dito. Dito naman tayo sa power supply. So ito yung extra ko na power supply na binili natin. Na power supply siya na 220 volts to 12 volts. So ang output ng power supply na ginamit ko is 12 volts yung output nun. So 3 ampere. Yeah, so to 20 volts to 12 volts. So 12 volts ang output ng power supply natin na ginamit ko doon. Tapos 3 ampere lang. 2 ampere, okay naman yung 2 ampere. At yun lang. At saka yung neutral and line natin. Line and neutral natin sa inverter output. Ito na yung pinagkukunan talaga natin ng kuryente. So yun lang yung 1, 2, 3, 4, 5 yung 5 source na para mabuo yung ating pan. So yung line natin, ito, koneksyonan kagad natin. Yung ating power supply na merong line at saka neutral, to 20 volts, i-connect natin to doon sa inverter. Sa output ng inverter, ito na yun. Yan. Line at saka, para magkaroon ng power itong ating power supply. So kailangan natin supplyan, kumuha tayo ng supply sa inverter. So dito natin nilagay yung line at neutral. At pagdating naman dito mga ka-DIY sa ating extra na 12 volts, yung built-in doon sa 12 volts natin na output. So ito na yung positive at saka negative o negative positive niya. So kahit sa dalawa yan, kahit sa dalawang connection itong positive at negative, isusupply natin yan dito sa relay. Yan, ito. Yung positive niya, ilalagay natin dito sa isang paa ng relay. Ito. Yan. Sa itaas at saka sa ilalim na connection, pwede ilagay ang positive at saka negative. Yan, negative. Ito. Yan. So gumamit ako ng socket ng nung Bluetooth speaker na mga extra na mga wire yan. So ito yung ginamit ko kasi swak yun doon eh. Pasok na pasok yung pin na yun doon. Or pwede hinaangan nyo na lang kung okay sa inyo. Or hanapan nyo ng saktong socket doon sa 12 volts natin dito sa 12 volts na extra. Hanapan nyo ng socket na may magkasya. So itong positive at negative ng out nyan. Kasi nandito yung kasama niya yung main. Ito yung pinaka main na pan natin eh. Itong main natin na pan yung positive at saka negative. May kadikit yan na meron siyang kasama dyan na yung main pan ang ginagamit talaga. Yung pinaka main natin sa inverter na pan. So dito yan. Yung pinaka main. Yan. Ito lang yan sa gilid niya. Ito yung extra. Ito yung pinagkunan ko. So yung positive at negative niyan, idinikit lang natin dito sa relay. Sa positive at saka negative. Yan. Basta ganitong klase ng relay. So supplyan nyo yan nandito sa ilalim at saka sa taas. Kahit magkabaliktad itong positive sa negative, walang problema yan. Kahit magkabaliktad itong dalawa, walang problema yan. Okay, so supplyan nyo yun. Manggaling dito sa extra natin, papunta dito sa relay. Sa positive or negative or kahit magkabaliktaran itong dalawa, okay lang. So hindi kayo mamamali dyan, basta 5-pin na relay. Kahit saan magkamali kayo dito sa dalawa, walang problema yan. Okay, so tapos na tayo dito. Ang gagawin natin, yung power supply naman natin, dito naman tayo balik sa power supply. And at least na i-deliver na natin yung supply ng extra papuntang sa relay. So ang gagawin naman natin ngayon, so ito ay may connection na rin galing dito sa line at neutral. So ito,
para magkaroon ng supply yung ating pan, dito tayo kumuha sa power supply na to sa extra. So ang negative niyan ilalagay natin sa, or kahit yung positive, ito positive, yung positive niya kahit i-deliver na natin yung positive, so naka-jump tayo, hindi na naka-connect, naka-jump tayo papunta dito sa positive. Yan, kita nyo yung positive niya direkta doon sa positive ng ating isang koneksyon ng pan. Tapos yung negative naman, ito negative, so i-jump lang muna natin dito natin ilalagay sa gitna. Yan, sa gitna. Hindi naman kayo malilito dyan, basta 5 pin na relay, walang pagkakalito yan dyan, basta ganun lang koneksyon. Okay, so negative, nag-jump dyan papunta rito kasi switch yan eh, switch to sa loob ng relay, switch yan. Ito yung paglagyan ng koneksyon dito. Yan, papunta dito sa ating negative. Yan o, yan. Okay, so yun lang yung pinaka-koneksyon nun. Okay, yung negative natin dito natin ilalagay yan sa dito na pin, sa pin number 1. Pin number 1 dito banda sa itaas. Yan, kasi dalawa lang naman pin dito sa ulihan, dito sa itaas nyo ilagay na pin. Hindi din kayo mamamali niyan kasi pagka dinapa nyo yung relay, ganito yung itsura nyan. So walang pagkakamali dyan. So ganun lang yan mga ka-DIY yung koneksyon natin. Okay, so ito kasi habang hindi pa mainit yung ating inverter, ito nakakonek kasi yan. Papaliwanag ko sa inyo, nakakonek yan. Nakakonek to. Yan, nakakonek yan. Connected yan, connected kapag hindi pa mainit yung inverter. Kapag mainit na, mag-o-off yan, ika-cut off yan. Dito yung mapunta yung switch niya, no? Yan, dito yung mapunta yung switch niyan. Ika-cut niya itong negative. Ika-cut niya yung negative na yan. Kaya ang tendency, mawawala ng power yung dalawang pan. Ang under na pan, itong main, ito. Itong main na pan sa gilid niya. Ito yung pinaka-main na pan. Yan. So, ganun lang pinaka-setup nito. So, yun lang mga ka-DIY. So, hinahabol ko lang itong diagram to kasi baka may magtanong na kung paano i-diagram sa kanya. So, yun lang. Ulitin nyo lang yung video. So, ayan mga ka-DIY. Bali, binuksan natin yung ating pinaka-inverter. At ayan, bali, binuksan natin ilalim para masilip natin yung main pan natin. So, ito yung pinaka-view ng aking solar setup. Yan. So, circulasin nyo yung mga ka-DIY. Bali, dito sa ilalim. Yan yung pinaka main pan natin. Yan yung main pan na yan. So hindi pa yan gumagana kasi nga maliit pa yung load natin. Ngayon is load na natin itong mga ka-DIY ng mataas na load. So yan, gumagana yung pan natin sa gilid at dito sa gilid gumagana na yan. So working na siya talaga mga ka-DIY bago ko i-upload ang video ito. So inobserbahan ko lang muna. So 78 watts ang karga ng ating inverter ngayon. Yan. So yan. Bali, salang natin itong pinaka-heater natin. Ito, 20 volts to na heater. Nasa 1,400 watts to. O nasa 1,500 watts na klase ng heater. So, isasaksak natin dito. Titingnan natin. Bali, yung load natin kanina is 78 watts. Tapos, load na natin ang heater. Titingnan natin kung ilang watts. Yan. So, may load pa yan mga ka-DIY na rep. So, pinasaksak ko pa yung rep. 1,600 o 1.6 kilowatt. Mapa 1.7 na lang. Mapa 1,700 watts yung load natin. So total lang natin ng 1.6 kilowatt. So yan mga ka-DIY, hindi malang gumalaw yung ating pan. Kasi kapag naranasan naman yun mga ka-DIY, kapag sinaksakan nyo ng 1,000 above, sigurado yung mga ka-DIY seconds lang aandar ng pinaka main pan. Pero dito sa sitwasyong ito, hindi malang umandar mga ka-DIY yung pinaka main pan natin. So bago sa pag-upload ng video ko at observation ko mga ka-DIY, umaabot pa siya ng 2,000 watts. Saka lang pala umandar yung pinaka main pan. Yan, so bali meron pa tayong troubleshoot dito. Yan, so yan, bali tatlo sila dito sa labas gumagawa ng refrigerator. So yan, bali inobserbahan natin. So sabi ko, isaksak nyo kahit nakasaksak nyo heater, wala problema yan. Kasi nasubok na mga ka-DIY, sinubukan ko na, okay na siya. Yan o, hindi gumana yung ating pinaka main pan. So ibig sabihin, effective yung heatsink na nilagay natin. At yung pan na nilagay natin is nakatulong talaga. Kaya possible na tatagal yung buhay ng ating mga MOSFET o tatagal ang buhay ng ating Samdon. Dahil sa in-upgrade na natin yung heating
yung pinaka cooling system, in-upgrade na natin at in-upgrade pa natin yung pinaka fan. Yan o, kumukulo o. Kumukulo na yung pinaka heater natin. Yan. Yan o, kumukulo na yung pinaka heater natin. Hindi malang umandar yung pinaka main fan natin. So ibig sabihin, kayang-kaya ng ating heatsink. Yan, kayang-kaya ng mga MOSFET. O kayang-kaya ng ating pinaka heatsink yung 1600 watts. So kapag kinargahan kasi natin ito ng mataas na load, so maingay yung mga pan. So hanggang dito lamang mga ka-DIY. Maraming salamat. GM Tutorial. Bye bye.